Good morning guys. Ang pag-uusapan po naman natin po ngayon ay the importance of basic training for seafarers po. At ito po ay naglalayong pong ipaliwanag po ang apat na topic katulad po ng elementary first aid, PST po, personal survival technique, PSSR po, personal safety and social responsibility, at ang huli po ay ang firefighting. Ito pong training po nito ay mandatory po ito sa lahat po ng seafarer baguhan man po o datihan. Dahil ito po ay napakahalagang pagsasanay po para sa lahat po ng marino, dahil ito po ay nalalayon po ito sa tungkol po sa safety ng barko. Sa pag-aaral po natin ng elementary first aid, doon po ay natuturuan po sila ng licensed nurse o licensed doctor po tungkol po sa first aid, tungkol po sa paggamit po ng pag BP po, at ang CPR po na siya pong napaka-importante po, lalo na po kung may nahimatay po, may nalunod po, na maaari po mong magawan po ng paraan na mabigyan po ng panandali ang lunas po habang naghihintay po ng medic. Diyan po ay tinuturuan po tayo ng tungkol po sa sample, may nadisgrasya po at nasugatan po, kung paano pong gawa ng first aid, ang pag-bandage po sa mga katawan, kung sakali nga po may nalaglag sa barko, no, nabalian, kung paano po ang dapat gawin, yung pag-tourniquet po, pag-bandaging, at lahat po ng mga bagay po na maaari pong magawa, katulad po ng nasugatan, ano po ang dapat gawin, at lahat po ng mga emergency po na naglalayon po ng tungkol po sa health natin. Tayo po ay kinakailangan pong magkaroon po ng pangunahing panglunas po sa mga nadisgrasya po. Kaya po tayo ay tinitraining po ng ating mga kalugod-lugod na mga lisensyado pong nurse at doktor po, upang tayo po ay magkaroon po ng special skill po na magawa po nating paraan na mailigtas po natin ang ating mga kapwa po, at sana po ay maging seryoso po tayo sa ating pag-aaral po. Isa pa po, ngayon po naman ay tungkol naman po sa PST, Personal Survival Technique. Ito po ay naglalayon po na maturuan po ang mga bawat seafarers po kung paano po mag-survive po sa karagatan kung sakaling pong nagkaroon po tayo ng problema at kinakailangan pong i-abandon ng ship, kung paano po tayong maging matatag, kung ano po ang mga dapat po nating gawin, katulad po ng mag-launch ng boat, kung paano po ang pagpapaandar ng boat, kung paano po itong ibaba, paano po ang launching po ng life raft. Yan po ay pinag-aaralan po natin. At saka ito po, kung nasa dagat na po tayo, ay kinakailanganin po natin na matuto po tayo ng technique for survival. Katulad po ng hindi po basta-bastang lulundag ka na lang po sa dagat kung sakasakali man pong kinakailangan po tayong mag-abandon ship. Tayo po ay susunod po, alinsunod po sa patakaran po ng barko. At kung sakasakali nga po na ikaw na lang po ang nakaligtas at kinakailangan mo pong mabuhay, magpakatatag ka po sa gitna ng karagatan na halos para ko pong nasa gitna po ng bilao. Ito po ay ang kailangan po natin dito ay maging mentally fit, medically fit, and physically fit po. Kaya nga po ang mga seaman po, bago po sumakay po sa barko, ay nagkakaroon po tayo ng mga medical, lalong-lalo na po ang tungkol po sa psychotest. Diyan po natin malalaman po kung how we are going to stand the loneliness, ang mga pressure po sa barko po.
Kaya po kinakailangan po natin na matuto po tayo sa mga training po sa barko po na halos linggo-linggo po ay tinitraining po natin yan kung paano po tayo ay mag-survive in case there is a danger of abandoning po the ship. Lahat po ng mga bagay, tinuturo po yan kung paano po gamitin ng mga signaling, katulad po ng EPIRB, at mga kinakailangan po nating mga signaling po kung paano natin gamitin lahat. Kaya nga po, tayo po ay sana ay maging seryoso sa ating pag-aaral po, sa ating mga pagsasanay po, na lahat po ng bagay na pinag-aaralan po natin sa eskwelahan po bilang isang seafarer ay madadala po natin yan sa barko. Dahil sa barko po ay nagkakaroon din po tayo ng pagsasanay doon. Hindi lang naman po dahil sa natutunan na tayo sa eskwelahan ay matitigil na po tayo ng pag-aaral po tungkol sa mga safety po at pag-aaral po kung paano po tayo maligtas. Ngayon po, ang tungkol naman po sa personal safety po and social responsibility. Personal safety. Kaya tayo po ay mag-iingat po tayo sa barko na kadalasan po ay nalulungkot po tayo, naapektuhan po ang ating mental health. Kung nakikita nyo po, hindi lang po ikaw ang may ganun na nalulungkot ka dahil malayo ka sa pamilya, malayo ka sa jowa, malayo ka sa mga anak mo. Hindi lang po ikaw. Kaya po, bawat isa po sa barko may kanya-kanya pong problema, may kanya-kanya pong iniisip na kung ito po ay magkakaroon ng problema at ikaw ay ganun din, paano na po? So, kailangan po tayo ay magkaroon po ng malawak na pananaw, lalo na po sa pakikisalamuha po sa kapwa, na kung napapansin po natin ang ating pong kapwa ay medyo naiinis, nalulungkot, kung kinakailangan po nating kausapin, ay gagawin po natin. Pero kung napansin mo po na hindi niya po gusto na kinakausap siya, mas mabubuti pa po pabayaan na lang natin siya at wag na po natin siyang padadagdagan pa ng problema. Kasi baka po ikainis niya o maasar po sa atin na pakikialam natin sa kanyang pansariling problema. So ganyan po sa barko. Matuto po tayo. Kung napapansin nyo po na sa kasalukuyang mga nagdaang buwan at saka ngayon pong buwan ng January 16, ang mga kadalasan pong nangyari po sa mga ibang mga kadete po na sunod-sunod po na pagkawala po sa barko, missing po. At yung iba naman po ay nagpakamatay. Nagpakamatay po sa tindi po ng kalungkutan po sa barko siguro, o nagkaroon ng problema sa pamilya, na nagkaroon po ng problema sa jowa. Ito pong mga bagay na to ay kahalagahan po ay dapat po nating panatilihin ang ating positive thinking. Tayo po sana po ay maging positive na lahat po ng problema ay may katapat na solusyon. Kaya hindi po natin dapat po gawin ang magpakamatay o mga bagay na hindi ka nais-nais na gagawin ng isang tao, ng normal na tao po. Napakahirap po niyan. Kaya po tayo, iwasan po natin ang pakikipag-away dahil yan po ang kadalasan po na nangyayari po sa barko, na kung may away-away po at kung bigla ka na lang pong nawala, mapagbibintangan po ang nakaaway natin o ano po. Kaya kailangan po talaga natin ang social responsibility. Personal safety, safety natin, safety ng kapwa natin, social responsibility, the way we are going to mingle with those people around us, ang ating pong mga shipmate, co-workers po, kung paano po natin sila tratuhin.
ng maganda po, at hindi po tayo kinakailangan pong magsigawan dahil po sa barko, tayo-tayo na lang po para po tayong magkakapatid doon, na sana po ay magkasundo-sundo po tayo doon para maiwasan po natin ang mga anumang problemang personal o away-away. Yan po ay naipapaliwanag po yan sa subject po na personal safety and social responsibility po. So, kung ang huli po ay ang tungkol po sa firefighting. Ang firefighting naman po ay naglalayon po na pag-aral po tayong pumatay po ng apoy, na kung sakasakali pong may sunog po ay alam po natin ang gagawin. Katulad po ng mga fire extinguisher, yung mga pagpapaandar po ng emergency fire pump, kung paano pong gamitin ng pagbubukas po ng mga tubig para pumatay po ng apoy. Napakarami pong bagay po ang pagpatay po ng sunog sa barko po sa pamamagitan po ng fire extinguisher, dry chemical powder, CO2. Yan po ang mga bagay po na nating pag-aaralan doon. So, kinakailangan po natin ang safety na hindi po tayo dapat manigarilyo po sa hindi po designated smoking area para wala po tayong maging problema po sa sunog. Katulad lang po sa pagluluto po sa kusina, pagpapainit po ng mga noodles po sa microwave, yan po ay dapat natin pong babantayan. Dahil kung sakasakali po na naiwanan po natin o napabayaan po, yan po ay magiging cause po ng sunog. Sa mga kwarto-kwarto naman po natin ay yung mga octopus po ng mga wiring. Yan po ay nagiging isa pa pong problema po ng barko. Kung sakali pong magkaroon po ng short circuit, ay ito po ay magiging dahilan po para magkaroon po ng sunog sa barko. Sana po tayo po ay naglalayong pong seryosohin po kung paano po gumamit at ng mga extinguisher, kung paano po gumamit ng breathing apparatus, kung paano pong magdan po ng life jacket. Yung pong mga bagay-bagay po na lahat yan ay dapat po nating maseryoso po at mapag-aralan po natin lahat ng mga bagay po ng tungkol po sa safety. Tandaan po natin, ang kaligtasan po natin ay nakasalalay din po sa ating mga taga-barko. Tayo lamang po ang makakatulong sa ating mga sarili at wala na pong iba. Kung ang mga seafarers po na masasakay naman po sa passenger ship, ay ito po ay sa dami po ng mga tao doon ay napakahirap pong makisilamuha, hindi po ba? Pero on the first of all, pinapaliwanag po na ang mga safety po ng mga taga-barko ay katulad din po yung mga safety ng mga pasahero. Na kailangan pong inuuna po natin ang mga pasaherong kaligtasan at tayo naman po ay dahil po tayo po ay na-training, susunod na po tayo sa kanila pagkatapos po silang maiayos po. Ganun po yan. Pero sa mga commercial ships po, wala naman pong problema ron dahil tayo-tayo lang doon. Kung kadalasan 26, 20 katao, tayo po ay sama-sama po. Kung sakali pong magkaroon po ng abandonment ship at kung sakali man po nagkaroon po ng mga disgrasya, tayo lang po. Wala na pong ibang makakatulong sa atin kundi sarili po natin. So, ayan po. Tandaan po natin na ang safety po natin ay nakasalalay lang po sa ating barko at sa ating sarili. Na tayo ay sama-sama na pag nagkaroon po ng alarma sa barko, tayo po ay hindi po hihiga-higa at babaliwalain po kung ano man po yung emergency alarm. Kaya sana po tayo po ay nasa mabuting pag-iisip, na tayo po ay maging positive, na wala pong mangyayari sa atin sa barko, na lahat po ng mga emergency kinakailangan during this 4 topics, katulad po sa first aid, sa PST, PSSR at firefighting, tayo po ay nakahanda sa mga ganun pong pangyayari. So, I hope you guys will be able to be serious and participate in any drills that you may have in the ship. So, ganyan na lang po. Good luck po sa inyo lahat.